Sa simula ng movie ay makikita natin na nagtatakbuhan ang mga bata sa labas na tila may pinuntahan silang isang direksyon, at mula noon ay hindi na sila mga nakita, at lahat pala sila ay magkakaklase sa isang eskwelahan, at malalaman natin na 17 pala ang mga nawala at si Alex lang ang natira, kaya't dahil dito ay inimbestigahan ng mga pulis ang kanilang teacher na si Justin. Pagkatapos ay ipinakita na nang pumasok si Justin ay nagulat siya dahil si Alex lang ang nakita niya sa kanyang klase, kaya't siya ngayon ang pinagbibintangan ng mga magulang ng mga batang nawala, ngunit sinabi ng mga pulis na isa siyang inosente, at dahil sa galit sa kanya ng mga magulang ay pinagsabihan siya ng mga ito na isa siyang mangkukulam, at makikitang tinangka nilang patayin si Justin ngunit agad siyang tinulungan at pinauwi na ng principal, at pagka-uwi ay nakita niya na sinulatan ng salitang witch ang kanyang kotse. Kinaumagahan ay sinabi niya ito sa kanyang kaibigang pulis, at sa eskwelahan ay sinabi sa kanya ng principal na wag na siyang pumasok dahil delikado ang kanyang sitwasyon doon. Pagkatapos ay sinundan niya si Alex habang papauwi ito ng bahay, at pagkasilip niya sa bintana ng bahay nila Alex ay nakita niya na may 2 tao ang nakaupo sa dilim na hindi naman gumagalaw, at kahit na nakagawa na siya ng ingay ay wala pa ding lumalabas sa bahay na iyon, kaya't tinawagan at sinabi niya agad sa principal na parang may kakaibang nangyari sa mga magulang ni Alex. Oo, ako na ang bahala kay Alex at umalis ka na sa bahay nila, at pagpunta niya sa grocery ay laking gulat niya dahil bigla siyang sinugod ng isang babae. At pagka-uwi ay natulog siya, kung saan ay nakita niya sa kanyang panaginip na nakakatakot na nakangiti sa kanya si Alex sa kanyang klase, kaya't nagising siya ng dahil sa takot. Kinabukasan ay sinubukan niyang kausapin si Alex, ngunit ayaw naman siyang kausapin nito, kaya't kinatok niya ng kinatok ang pinto ng bahay nila Alex upang makausap niya ang mga magulang nito, ngunit wala namang lumalabas. Kaya't nag-abang na lang siya sa kotse, hanggang siya ay makatulog. Pagkatapos ay biglang lumabas sa bahay ang nanay ni Alex na may hawak na isang gunting, at pagkatapos ay ginupit niya ang buhok ni Justin at saka ito bumalik sa bahay. Pagkatapos ay ipinakita si Archer na nagsabing isang mangkukulam si Justin, at palagi siyang nagpupunta sa police station upang makibalita tungkol sa kanyang nawawalang anak, at siya pala ang nagsulat ng salitang witch sa kotse ni Justin. Kinagabihan ay napanaginipan niya ang kanyang anak at nagsorry siya dito, ngunit bigla itong naging isang kamukha ni Joker, kaya't nagising siya ng dahil sa takot, at kinabukasan ay sinundan niya at inisketch ang tower na pinuntahan ng kanyang anak na nakita niya sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay nakita niya si Justin sa gasolinahan, ngunit nagalit naman sa kanya si Justin at sinabi nito na hindi ako isang mangkukulam, at hindi ako ang dahilan ng pagkawala ng mga bata. Pagkatapos ay bigla silang sinugod ng principal na puro dugo, at galit na galit nitong inatake si Justin, ngunit iniligtas naman siya ni Archer at si Archer naman ang inatake nito. Samantala ay ipinakita naman na hinuli ng pulis na si Paul ang isang lalaking tulak, at bago niya pawalan ito ay sinabi niya na huwag ka nang babalik sa bayang ito, at dito ay malalaman natin na asawa pala niya ang babaeng umatake kay Justin sa grocery, dahil nagseselos pala ito kay Justin, at nang papunta na si Paul sa police station ay nakita niya ang lalaking tulak, kaya't nagalit siya at sinundan niya ito. Pagkatapos ay ipinakita na nakatira pala ang lalaking tulak na iyon sa isang gubat, at makikitang pinasok nito ang bahay nila Alex upang nakawan, at laking takot niya nang makita niya ang mga magulang ni Alex na nakaupo na hindi gumagalaw na tila mga estatwa, at pagkatapos ay ninakaw niya ang ilang mga gamit nila Alex. At pagpunta niya sa basement ay nakita niya doon ang 17 bata na mga nawawala, at pagkatapos ay umalis na siya sa bahay na iyon, at nang ibenta niya ang kanyang mga ninakaw ay nakita niya ang poster ng mga bata doon, kaya't agad siyang nagpunta sa police station upang sabihin ito, at nang makuha na niya ang reward, ngunit hinabol naman siya ni Paul, kaya't agad siyang bumalik sa gubat kung saan ay nakita niya doon ang isang matandang babaeng mukhang clown, at dahil sa takot ay pumasok siya sa kanyang tent, at agad niyang sinaksak ng mga syringe sa mukha si Paul pagpasok nito, at nang babarilan na siya ni Paul ay sinabi niya dito na alam ko kung nasaan ang nawawalang mga bata, kaya't pinaturo ni Paul sa kanya kung nasaan ang mga ito. Pagkatapos ay pinapasok si Paul sa bahay nila Alex at naiwan naman ang lalaking tulak sa kotse, at kahit naggumabi na ay hindi pa din bumabalik si Paul. At ilang sandali ay lumabas na ng bahay si Paul, ngunit biglang nag-iba na ang itsura ni Paul, at kinaladkad niya ang lalaking tulak papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay ipinakita na nung kausapin ng principal ang tita ni Alex na si Gladys, ay sinabi nito na may sakit ang mga magulang ni Alex, kaya't siya ang pumunta, ngunit sinabi ng principal na ang mga magulang po talaga ni Alex ang kailangan kong kausapin, at pagka-uwi ng principal sa kanyang bahay ay dumating doon si Gladys at nakiinom ito sa kanila, pagkatapos ay kumuha ito ng isang matinik na sanga sa kanyang bag, at sa pamamagitan nito ay hiniwa niya ang kanyang palad,
at pagkatapos ay bigla niyang ginupit ang buhok ang kasama ng principal, at pinagring niya ang isang bell kung saan ay nakontrol na niya ang principal, pagkatapos ay ipinaikot niya ang buhok ng kaibigan nito sa sanga at binakli niya ito, at dahil dito ay biglang inatake, binugahan ng principal na tila itim na dugo ang mukha ng kanyang kaibigan, at namatay ito pagkatapos niyang ihampas ang kanyang ulo dito, at makikitang iniikot naman ni Gladys ang buhok ni Justin sa sanga, at ito pala ang dahilan kung bakit si Justin naman ang inatake ng principal sa gasolinahan kanina. At patuloy pa din itong hinabol si Justin hanggang sa loob ng grocery store, pati na din sa kanyang kotse, at kaya lang nahinto ang principal sa pag-atake dahil nasagasaan siya ng isang kotse sa daan, pagkatapos ay pinatawad na ni Justin si Archer sa pagsasabi nito na isa siyang mangkukulam, at ipinakita na ni Archer sa kanya ang mapa kung saan nagpuntahan ang mga bata. At sa nakaraan ay sinabi pala ng ama ni Alex na titira na ang kanyang tita Gladys na may sakit sa kanilang bahay, at kinagabihan ay nakita niya na isa palang napakatanda na mahina na ang kanyang tita Gladys, at may dala din itong isang kakaibang uri ng halaman. Kinabukasan ay laking pagtataka ni Alex kung bakit hindi na siya sinundo ng kanyang ama, kaya't naglakad na lang siya pauwi sa kanilang bahay, at pagpasok ay nakita niya na tila mga estatwa na lang na nakaupo sa lamesa ang kanyang mga magulang, at parang mga robot na nagsasalita na ang mga ito. Pagkatapos ay biglang dumating si Gladys na gumaling na, at upang magising ay binuhusan ni Alex ng tubig ang kanyang ama ngunit wala namang nangyari, at sinabi ni Gladys na sa akin na lang siya makikinig mula ngayon, at ipinakita ni Gladys sa kanya kung paano nito ginawa ang pangkukulam sa kanyang mga magulang, at pagkatapos ay pinagtutusok ng tinidor ng dalawa ang kanilang mga muka, kaya't pinahinto ni Alex ito sa kanyang tita, kung gusto mo pang mabuhay ang iyong mga magulang ay huwag mong sasabihin ito kahit kanino, kaya't nang dahil dito ay napapasunod na niya si Alex sa lahat ng kanyang ipinag-uutos, at nakita ni Alex na kaya siya gumagaling at bumabate dahil sa kanyang mga pangungulam, at nang manghina ito ay inutusan niya si Alex na kunin ang mga gamit ng kanyang mga kaklase at dalhin sa kanya, kaya't nang dahil dito ay nakontrol na ni Gladys ang lahat ng mga bata, at nagpuntahan na ang mga ito sa bahay nila Alex, at pagkatapos ay ikinulong niya ang mga ito sa basement. At inutusan niya si Alex na pakainin ang mga ito bago pumasok ng eskwelahan, at inilihim ito ng kawawang si Alex dahil sa takot na baka patayin ni Gladys ang kanyang mga magulang, at sa kasalukuyan pag-uwi ni Alex ay nakita niya na nakatayo na tila estatwa si Paul at ang lalaking tulak sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos sinabi ni Gladys na aalis na sila doon, kaya tumayo na ang mga magulang ni Alex. At pagpasok nila Justin at Archer ay inatake sila nila Paul, at kahit nabalatan niya ng pillar ang mukha ni Paul ay hindi pa din siya tinigilan nito, at tumigil lang si Paul nang paputukan niya ito sa ulo, at pagkatapos ay binaril din niya ang lalaking tulak na sumasakal kay Archer, at pumunta na si Archer sa basement upang hanapin ang kanyang anak doon, ngunit biglang ninakaw ni Gladys ang kanyang locket kaya't kinontrol na siya nito upang atakihin niya si Justin. Samantala ay ginaya ni Alex ang kanyang nakitang pangungulam ni Gladys, kaya't iniikot niya ang buhok ng kanyang tita sa isang sanga at pagkatapos ay binali niya ito, at nang dahil sa kanyang ginawa ay hinabol at inatake ng mga bata si Gladys, kaya't nagtatakbo si Gladys upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit nahuli naman siya ng mga ito at pinagbubugbog, at dinukot ang mga mata hanggang siya ay mamatay, at paglabas ni Archer ay nakita na niya ang kanyang anak na kasama sa mga batang pumatay kay Gladys. At nakita din ni Justin na akap-akap ni Alex ang kanyang mga magulang, at pagkatapos ng mga nangyari ay wala pa ding naging normal sa mga ito, ngunit may iba namang mga gumaling sa paglipas ng mga araw, ngunit may nanatili pa din na tila mga patay na buhay, at kaya pala ay dahil may life force pa ang mga bata, kaya't may kakayahan pa silang magpagaling mula sa kulam ni Gladys, at dahil wala ng life force ang mga magulang ni Alex kaya't hindi na sila gumaling, at kaya naman gumaling si Archer dahil sandali lang naman siyang nakulam at nakontrol ni Gladys. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.